Eto nga po pala mga bossing ko, maalala ko lamang, kung bukas po ay pupunta kayo pag napanood nyo po ito, or bukas pag napanood nyo po siya, at pupunta po kayo sa sementeryo, eto po yung mga bawal na bawal, at nasaksihan ko po ito mga bossing ko, eto ay sure na sure, nako mga bossing, na wag na wag na wag na wag ninyong gagawin kung ayaw nyo kayo ay sundan ng kamalasan mga bossing. Unang-una, eto mga boss ha, kasi mayroon akong kakilala, dito lang din. Dito lang din mga bossing. Maigi naman ang pamumuhay niya mga bossing. Pero, nung siya'y nagpunta doon at napadaan siya doon sa isa na puntod na merong napakagandang bulaklak mga bossing ko. At parang siguro busy yung tao at maigi ang pamumuhay or basta't mahal niya sa buhay, binilhan niya ng napakagandang bulaklak, ay inilagay niya doon mga boss, pero umalis din siya kaagad. Etong kakilala namin mga bossing ko, ay walang kabog-abog, kinuha niya ang bulaklak mga boss. Nagmamadali pa siya at inuwi niya sa bahay. Nako mga bossing ko, wag na wag niyo po yan gagawin. Malas po yan. Yan ang numero 1 mga bossing ko, na wag na wag na wag na wag niyong gagawin. Ang kumuha ng bulaklak, ng kandila, doon sa sementeryo at iuwi nyo sa bahay. Ano nangyari? Pangit. Hindi na pwedeng banggitin dito. Kinagabihan, siya naman. Nakunod. Mga boss, yan ang isa sa mga pinakamayor. Nasita pa namin. Naku, malas po yan, nay. Huwag yung, hindi siya naniwala eh. Anong malas? Walang malas. Ang ganda-ganda ng bulaklak na ito. Sabi ko, biniro ko pa nga. Biniro din ng nanay. Magaling hot, hindi nagalit yung kinuhanan nyo yan. Sabi, wala daw tao. Parang iniwan lang doon. Malas po yun ha, mga bossing ha. Maaring magalit sa inyo yung kaluluwa na kinuhanan nyo ng ganon, o maaring sundan po kayo ng kamalasan. Wag na wag kang kukuha kahit bulaklak, kandila, o anuman po yan na nagmula dyan at iuwi nyo sa bahay ninyo. Kung ayaw nyo kayo po ay malasin mga bossing, at ayaw nyo po kayo po ay, ayaw ko nang banggitin po dito, basta yun, bumili ka ng sarili ninyo. At wag po kayong mag-uuwi ng bulaklak na nagmula po doon. Dahil maaring magalit sa yung espiritu po ng kinuhanan po ninyo at maling-mali po yan. Ngayon pa mga bossing, basta kandila, bulaklak, wag na wag ninyong. Basta kahit ano man po mapulot nyo po dyan. Kung makapulot ka ng cellphone mga bossing ko, hindi pagtanong nyo kung kanino po yun. Wag nyo iuuwi. Ganon din po yan. Basta nanggaling po dyan sa sementeryo, wag nyo iuuwi ng tahanan ninyo. At halimbawa kayo po yung bumili ng bulaklak, kailangan, bigyan nyo na po yan dyan. Huwag nyo nang dadalhin. Bumili ka ulit ng panibago. Kasi basta't nanggaling na po dyan, huwag nyo nang iuuwi. Ano't ano man po yan. Halimbawa, bumili ka ng bulaklak, magdadala ka rin sa bahay ninyo. Bumili ka muna ng bulaklak para doon sa sementeryo at wag na wag mong iuuwi na po yan. Kailangan, dyan na po yan. Sa mahal nyo sa buhay mga bossing. At ganoon din po mga bossing ko, kung ikaw po ay, halimbawa, meron kang kakilala, o ayun po, nagkapasyal dito. Halimbawa, sa iba't ibang ano po yan, di ba? Sa sementeryo. Ikaw po ay magtatabi-tabi, magbibigay pugay ka. Huwag kang basta-basta nandoon, huwag ka rin basta-basta aapak. Magtatabi-tabi ka, magbibigay pugay para ikaw po ay hindi manuno or hindi kasundan ng mga kamalasan. At kagaya naman naituro ko sa inyo, magdadala ka ng mga bagay, kagaya ng bawang, asin, or dahon ng laurel, yung 3 sangkap na yan. At bago ka pumasok ng bahay ninyo, malayo-layo pa lang, ipagpag nyo na po yan. Kung ano't ano man ang mga negative na kumapit po sa inyo, bibitaw na po yan. Para ililigaw nyo mga bossing. Parang di ba pag sinabi, pagpunta ka doon sa isang lamay, maganon. Huwag ka agad uuwi dahil maaaring yung negative na kumapit sa inyo, espiritu, maaaring madala mo sa bahay ninyo. Ganon din po yan, lalo na. Kaya kailangan, ikaw po muna ay magpapagpag mga bossing bago ka umuwi ng inyong tahanan. O siya mga boss ha, good luck po sa inyo po lahat.